Casa Silencio, our haven for the elderly and infirm priests of Cubao, a labor of love and dedication designed to provide comfort and care for those who have served us faithfully for years. Despite facing unforeseen challenges, we are delighted to announce that construction has resumed. With a new contractor on board, we are moving forward with renewed hope and reimagining structure. The design of Casa Silencio has been thoughtfully updated, reflecting our commitment to creating a sanctuary that truly honors our beloved shepherds. Our target completion is now set for 2025. And with your continued support, we are confident that this vision will soon become a reality. To all who have contributed to this project thus far, we express our heartfelt gratitude. Your kindness has created a sanctuary where our priests can seek solace and tranquility. But we still need your help to bring this dream to completion. We ask you to open your hearts once again and support the final stages of this important project. Details of how you can contribute will be shared through your local parish. As we move forward, let us not forget the importance of caring for those who have guided us on our spiritual journeys. Together, we can ensure that our shepherds are cared for with the love and respect they truly deserve.
Magandang umaga mga kapatid. Ipinagdiriwang natin ngayon ang kapistahan ng pagdadala kay Jesus na Panginoon sa templo at ang pandaigdigang araw ng mga namamanata sa Diyos. Ang mamumuno sa ating banal na pagdiriwang ay si Father Mosky. Magsitayo na po ang lahat. Buong bayan ay nag-iipon upang pagsaluhan ang kaligtasan, handog ng Diyos sa katawan. Sa panahong tigang ng lupa, sa panahon ng aning sagana, sa panahon ng digmaan at kaguluhan, sa panahon ng kapayapaan, sa hapag ng Panginoon, buong bayan ngayon'y natitipon upang pagsaluhan ang kaligtasan, handog ng Diyos sa tanan. Ang mga dakila't dukha, ang banal at makasalanan, ang bulag at lupo, ang api at sugatan, ang lahat ay inanyayaman. Sa hapag ng Panginoon, buong bayan ngayon'y natitipon upang pagsaluhan ang kaligtasan, handog ng Diyos sa tanan. Sa aming pagdadalamhati, sa aming pagbibigay puri, ano pa mang pagsakit, ang hapon pasakit, ang pangalan niya'y sinasabi. Sa hapag ng Panginoon, buong bayan ngayon'y natitipon upang pagsaluhan ang kaligtasan, handog ng Diyos sa tanan. Sa panahong tigang ng lupa, sa panahon ng aning sagana, sa panahon ng digmaan at kaguluhan, sa panahon ng kapayapaan, sa hapag ng Panginoon, buong bayan ngayon'y natitipon upang pagsaluhan ang kaligtasan, handog ng Diyos sa tanan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin muna natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan.
Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugan niya. Pinupuri ka namin, Inarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinaguni ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong angking kapulihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. Ikaw na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan, sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan, ikaw lamang o Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, iniluluhog namin sa iyong dakilang kamahalan
na katulad ng iyong anak na naging hindi na iba sa mga tao, at ngayon dinala sa iyong banal na templo, kami rin naway maging dalisay at marapat dalhin sa banal na tahanan mo sa pagtitipong ito. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Malakiyas. Ito ang sinasabi ng Panginoong Diyos. Ipadadala ko ang aking sugo upang ihanda ang daraanan ko. At ang Panginoon na inyong hinahanap ay biglang darating sa kanyang templo. Darating ang pinakahihintay ninyong sugo at ipahahayag ang aking tipan. Ngunit, sino ang makatatagal pagdating ng araw na iyon? Sino ang makakaharap pag siya'y napakita na? Siya'y parang apoy na nagpapadalisay sa bakal at parang matapang na sabon. Darating siya para humatol at dadalisayin niya ang mga saserdote tulad ng pagdalisay sa pilak at ginto. Sa gayon, magiging karapat-dapat silang maghandog sa Panginoon at ang mga handog na dadalhin ay ng mga taga-Huda at Jerusalem ay magiging kalugod-lugod sa Kanya tulad ng dati. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos na makapangyarihay, dakilang hari kailanman. Diyos na makapangyarihay, dakilang hari kailanman. Ang pintuang luma ay buksan ng lubos. Ang dakilang hari ay doon papasok. Diyos na makapangyarihay, dakilang hari kailanman. Ang dakilang haring ito ay sino ba? Siya ang poon, dakilang talaga. Saan mang labanan, tagumpay ay Kanya. Diyos na makapangyarihay, dakilang hari kailanman. Ang pintuang luma ay buksan ng lubos. Ang dakilang hari ay doon papasok. Diyos na makapangyarihay, dakilang hari kailanman. Ang dakilang hari, sino bang talaga? Makapangyarihang Diyos at hari siya. Diyos na makapangyarihay, dakilang hari kailanman. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Yamang ang mga anak na tinuturing ng Diyos ay tao. Naging tao rin si Jesus. Tulad nila, may laman at dugo. Ginawa niya ito upang sa pamamagitan ng kanyang kamatayan ay maigupo niya ang dyablo na siyang may kapangyarihan sa kamatayan. Sa gayon, pinalaya niya ang lahat ng naging alipin habang panahon dahil sa kanilang takot sa kamatayan. Hindi ang mga anghel ang kanyang tinutulungan, kundi ang lahi ni Abraham. Kaya't kinailangang matulad siya sa kanyang mga kapatid sa lahat ng paraan. Sa gayon, siya'y naging isang dakilang saserdote
mahabagin at tapat, naglilingkod sa Diyos at naghahandog ng hain sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan ng tao, sapagkat siya may tinukso at nagbata, kaya ngayoy matutulungan niya ang mga tinutukso. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Para sa lahat ng bansa, liwanag na nagmumula sa bayan mong dinakila. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang dumating ang araw ng paglilinis sa kanila ayon sa kautusan ni Moises, si Jesus ay dinala ng kanyang mga magulang sa Jerusalem upang iharap sa Panginoon, sapagkat ayon sa kautusan, ang bawat panganay na lalaki ay nakatalaga sa Panginoon, at naghandog sila ayon sa hinihingi ng kautusan ng Panginoon, mag-asawang bato-bato o 2 inakay na kalapati. May isang tao noon sa Jerusalem, ang pangalay Simeon. Matapat at malapit sa Diyos ang lalaking ito, at naghihintay sa katubusan ng Israel. Sumasa kanya ang Espiritu Santo na nagpahayag sa kanya na hindi siya mamamatay hanggat hindi niya nakikita ang Mesiyas na ipinangako ng Panginoon. Sa patnubay ng Espiritu, pumasok siya sa templo, at nang dalhin doon ng kanyang mga magulang ang sanggol na si Jesus upang gawin ang hinihingi ng kautusan, siya'y kinalong ni Simeon. Ito'y nagpuri sa Diyos na ang wika, "Kunin mo na, Panginoon, ang iyong abang alipin ayon sa iyong pangako. Yamang nakita na ng aking mga mata ang iyong tagapagligtas, na inihanda mo para sa lahat ng bansa. Liwanag itong tatanglaw sa mga hentil at magbibigay karangalan sa iyong bayang Israel." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. You know, there are many creatures, mga nilikha, that are drawn to the light. Halimbawa, kung gusto nyo manghuli ng isda sa dagat, sasabihin sa iyo ng mga mangingisda, the best time to go fishing ay yung kapag madilim, walang buwan o new moon. Kasi yung ilaw ng bangka ang aakit sa mga isda. Hindi mo kailangan masyadong maghanap kasi lalapit ang isda sa iyo. Marami ring insekto ang naaakit sa liwanag, hindi po ba? Lalong-lalo na dito sa Quezon City, napakadami nito. Yung mga anay, hindi ho ba? Yung mga anay, sa hapon, nagliliparan sila sa mga poste ng ilaw at minsan, pumapasok sa loob ng bahay kung saan may ilaw. Ang pinakasikat siguro ay yung insektong gamu-gamu, the moth. They are drawn to the light.
At kung ang pinagmumulan ng liwanag ay sindi ng kandila, hindi nila maiwasang lumipad, paikot at palapit sa apoy hanggang sa magliyab ang kanilang mga pakpak at mamatay. Maraming mga nilikha ang naaakit sa liwanag at hindi lang mga halaman at mga hayop ang natural na naaakit sa liwanag. Tayo ding mga tao naaakit din sa liwanag dahil tayong mga tao ay hindi nilikha para sa kadiliman. Palagi tayo naghahanap ng liwanag sa mga madidilim na sitwasyon. Hindi tayo makakilos o mamuhay ng maayos kapag madilim. We are helpless in the dark. At alam yan ng kalaban. Natulad ng isda at ng anay, tayo ay madaling maakit sa liwanag. Natulad ng gamo-gamo, madali tayong paikutin sa liwanag. Kaya ang taktika ng kaaway, manlinlang, mangakit, magpanggap bilang liwanag, pero parusang apoy pala ang dala niya. We follow the light. And in this world, we follow many false lights in this world that leads us to doom. But our attraction to the light was but natural. And at first, it was life-giving. For we were created in the light, by the light. At alam ito ng Diyos. Kaya naparito siya sa mundo bilang isang liwanag sa gitna ng ating kadiliman. Siya ay isinilang sa ating mundo bilang isang tanglaw ng pag-asa at liwanag at buhay, habang ang mundo ay nababalot sa kadiliman at kamatayan. Siya ang tunay na liwanag na magdadala sa atin sa kaligtasan at magbabalik ng dati nating kaningningan. At ang liwanag na ito, liwanag ni Jesus, ay iba sa lahat ng iba pang mga liwanag na pilit na nang aakit sa atin. Una, si Jesus ay liwanag na parang apoy na nagpapadalisay ng bakal. A refiner's fire. Ayon yan sa ating unang pagbasa mula sa propeta Malakias. Si Jesus ang apoy na magdadalisay ng mga matitigas na puso na parang bakal, na hindi nasusunog para sirain ang bakal, kung hindi para linisin at dalisayin ito. Inilalabas ng liwanag ni Kristo ang kagandahan at kaningningan ng pilak at ginto sa pamamagitan ng pag-alis ng mga dumi, sa pamamagitan ng apoy na nagpapadalisay. Jesus comes as this fire that brings about restoration, reconciliation, and reparation for our sins. Tandaan nyo, si Jesus hindi niya ginawa ito from a distance. He was not a spectator. Gaya nga ng sinabi sa ating ikalawang pagbasa, si Jesus mismo ay nasubok sa pamamagitan ng kanyang paghihirap. Kaya ngayon, siya ay nakakatulong sa ating mga sinusubok at nahihirapan. Isinailalim niya ang kanyang sarili sa apoy ng pagdurusa, kahit na hindi niya kailangan ng anumang pagdadalisay, para mabago niya ang apoy na kumikitil at gawing apoy na tagapagpadalisay, para hindi na tayo magdusa at hindi tayo mamatay. Kaya ngayon, sa pamamagitan niya, kasama niya at sa kanya, kinakaya natin ang apoy ng krus para linisin at buhayin tayo kaysa sunugin at kitilin. At pangalawa, si Jesus ay dumating bilang isang liwanag na tatanglaw sa mundo. Gaya nga ng sinabi ni Simeon sa ating ebanghelyo, nakita na ng aking mga mata ang iyong tagapagligtas na inihanda mo para sa lahat ng mga bansa. Liwanag ito na tatanglaw sa mga hentil. Hindi lamang tayo dadalisayin ng liwanag ni Jesus. Papawiin din niya magpakailanman ang kadiliman at kamatayan na bumabalot sa ating mundo.
at ipapakita niya sa atin ang daan na magbabalik sa atin sa liwanag at buhay. He will be the fire that will warm our cold and dark nights. He will heal our blindness so that we can only set our sight on Him. In our world today, where darkness is promoted and death is celebrated, now more than ever, we need the light of Christ. Ngayong linggo din pong ito ay tinatawag na Pro-Life Sunday, kung kailan ginugunita natin ang dignidad at kahalagahan ng buhay ng tao. Nasa loob man ito ng sinapupunan ng ina, nagkamali man siya sa kapwa niya, walang sino man ang pwedeng kumitil ng buhay o harangin ang regalo ng buhay. Minsan nga po, nagtataka ako, bakit pa may salitang pro-life? Kasi kapag may salitang pro-life, merong anti-life. Nakakalungkot. Hindi ba dapat tayong lahat na nabubuhay ay para sa buhay? Pero may ilan sa atin, bagamat buhay, ay patay ang kalooban. You know, apparently, ang ating mundo ngayon, ang ating kultura, is anti-life. We espouse the culture of death and darkness. Marami pa rin sa mga bansa ang legal ang aborsyon. It goes to show that not everything that is legal is moral. Imagine niyo sa abortion, they dehumanize the baby inside the womb by calling it other than what it actually is. Di ba sa ating mga Pilipino, tao na yan. We call it baby, hindi ba? Tao yan. Pero sa ibang bansa, ang tawag nila, clump of cells. They dehumanize the human inside the womb. Tanong ko, hindi ba tayong nabubuhay ngayon? We are also clump of cells. So ibig ba sabihin, hindi rin tayo tao? They dehumanize the vulnerable. Sa ibang bansa, lalo na sa US, ang mantra nila, my body, my choice. But they do not have respect to the body inside their womb that is not their own, and they do not give that body any choice. Abortion is the greatest evil in our world today. At sabi nga ng isang Catholic apologetic, and I believe in what he said, sabi niya, abortion is the sacrament of the devil. Because it mocks the sacrament, our sacrament of the Holy Eucharist that gives us life. Halimbawa, yung salitang ginagamit nila, my body, my choice, are the same words in the sacrament of the Holy Eucharist. This is my body. This is my blood, which will be given up for you. The life that Jesus gave up so that we would have life is distorted and mocked by the devil in our culture of death. This is my body, my happiness, my choice. And so fathers and mothers will kill and offer their child in their womb as an offering to death and darkness. Abortion pa lang po yan. We have artificial contraception promoted in society. We have death penalty. We have extrajudicial killing and many anti-life lifestyles and policies. Halimbawa, marami sa mga kabataan ngayon ang gustong magpakasal pero ayaw magkaanak, intentionally preventing pregnancy. Mag-aaso na lang daw sila. You know, my advice to these young people, do not marry. Because marriage is not for you. Because this sacrament is not just unitive, one flesh between the husband and wife. It is at the same time procreative, open to life.
Even the culture of death, the culture of anti-life, creeps into the sacrament of matrimony, the sacrament that creates new life, by the couple saying, "This is our life, this is our body, this is our choice." That's how the devil works in our times, my dear brothers and sisters. Nagpapanggap na liwanag, pero dala ay kadiliman at kamatayan. Kaya mga kapatid, sa araw po na ito, pista rin ng Candelaria. Mamaya, babasbasan natin ang mga kandilang daladala ninyo na sagisag ng liwanag ni Kristo. Habang sinisindihan natin ang mga kandilang ito sa ating mga panalangin, naway si Jesus ang maging tanging liwanag ng ating buhay. Ang liwanag na magdadalisay sa atin at gagabay sa atin sa daan ng katotohanan at buhay. Na sa tuwing sisindihan natin ang mga kandilang ito sa gitna ng ating mga paghihirap at pagdurusa, naway maalala natin na ang ningas ng puso ni Jesus na nagsasabi sa atin, "Hindi kayo nag-iisa. I am with you." At sa tuwing tayo'y magtitirik ng kandila, alalahanin din natin ang mga buhay na hindi man lang nakasulyap ng liwanag ng mundo o ng liwanag ni Kristo dahil maagang kinitil ang kanilang mga buhay. We are all children of light. Let us all then walk in the light of Christ. Amen. Magsitayo na po. Sabay-sabay nating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesu Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawan tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw, nabuhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ilapit natin ang ating mga panalangin sa Ama na nag-alay ng kanyang bugtong na anak bilang ilaw at gabay natin sa bawat panalangin ating itutugon. Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Pangalagaan nawang mabuti ng mga pinuno ng ating simbahan ang banal na tradisyon ng ating pananampalataya. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Makapaglingkod nawa ang mga pinuno ng ating pamayanan ng may pag-aalay ng sarili, magpahayag at kumilos sa ngalan ng katotohanan at maging saksi sa pag-ibig ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Maging matatag nawa tayo sa ating paglalakbay tungo sa kabanalan na siyang kalooban ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami.
Tanggapin nawa sa kanyang kaharian ang mga nahimlay nating mga kapatid at magpatawad nawa sila sa kanilang mga kasalanan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Ama, nagkatawang tao ang iyong anak upang gabayan kami. Iniluluhog namin sa iyo ang aming mga kahilingan at humihingi kami ng paggabay mo para matupad namin ang iyong kalooban. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo ang aming Panginoon. Amen. Dasal namin pakinggan, mga hiling namin iyong tugunan sa aming mga kabiguan. Kami iyong tulungan, O Diyos na makapangyarihan. Ikaw ang aming kalakasan. Panginoon, tawaan kaming makasalanan. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, naway maging kalugod-lugod sa iyo ang paghahaing ito ng iyong nagagalak na sambayanan. Niloob mong para sa ikabubuhay ng sanlibutan ay may handog ang tupang maamo at walang bahid dungis. Si Jesucristo na iyong anak at aming Panginoon magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayoy dinala sa iyong templo ang anak mong dati nang di iba sa iyo. Siya ang nagbibigay karangalan sa Israel na iyong bayan. Siya ang ipinahayag ng Espiritu Santo bilang liwanag na tatanglaw sa lahat ng tao. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, napupuro ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana,
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyiin natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami tinubos mong tunay. O Jesus, naming mahal, iligtas mo kaming lahat. O Jesus, naming mahal, ngayon at mapakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, linggapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Elias na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon,
hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagtanggap namin ng pakikinabang, naway mapasaming lubusan ng iyong kagandang loob, na kinamtang ganap ni Simeon nung matupad ang kanyang inasam, na huwag munang mamatay hanggang hindi nakikita ang Mesiyas. Marapatin mo ring aming makamtan ng walang maliw na buhay, sa pagtahak namin sa landas ng pakikipagtagpo sa aming Panginoong Jesucristo, ngayon at magpasawalang hanggan. Magsipo po muna para sa ilang pabatidbayan mula sa ating parokya. On February 3, Monday, we will observe the Feast of Saint Blaise with the blessing of throats for protection and good health during the Mass. The Confraternity of Our Lady of Lourdes call will commemorate the 167th anniversary of Our Lady of Lourdes' appearance to Saint Bernadette Soubirous. Triduum Masses is on February 8 to 10, 2025 at 6 p.m. Fiesta Mass and Blessing of the Sick is on February 11, Tuesday at 6 p.m. The Club 31 Foundation of SSDM will conduct a medical aid mission, pre-doctor's consultation for pedia and adults on February 9, Sunday, from 8 a.m. to 12 p.m. at the Parish Center. For more details, please contact the parish office. The Cubao Cathedral Choir is recruiting new members. If you are 18 years old or above and want to share your gift of music, you may look for Baning Elgario for auditions, which will be held every Sunday of February from 1 p.m. to 3 p.m. or you may contact the parish office. The Cubao Cathedral Youth Ministry is looking for actors and staff for the upcoming Cenaculo stage play on Holy Tuesday, ages 12 to 39 years old and residing within the cathedral community. Casting calls and staff listing will be on February 9, Sunday at 1 p.m. at the parish office. For more information, message the CCYM FB page. Marami pong salamat. Ngayon po ay babasbasan natin ang mga daladala ninyong kandila. Kung meron pa pong mga may bitbit na kandila dyan, meron pong lamesa dito sa harap, pakilagay na lamang po dito at dito natin babasbasan sa harap ang lahat ng mga kandila. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, Ikaw ang liwanag na tunay. Ikaw ang pinanggagalingan ng iyong inilalaganap na tanglaw. Paningningin mo ang aming kalooban sa iyong kaliwanagan, upang sa aming pagdadala ng ilaw sa iyong banal, na kami masayang humarap sa liwanag ng iyong kadakilaan, si Jesucristo na aming Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. We are all children of the light and we all need to walk in the light of Christ. Huwag tayong matakot sa liwanag ni Kristo. Bagamat itong apoy na ito ay nagpapadalisay sa atin, dadalhin tayo nito sa tamang daan patungong liwanag
at buhay. Ngayong araw din po na ito, ipagdasal din po natin ang mga kapatid nating nakitil ang buhay. Hindi man lang nasilayan, no? He did not see the light of day, much less the light of Christ. Pagdasal natin ang mga kapatid nating ito. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Naialay na po natin ang banal na Eucharistia. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Panginoong lumikha ng kalangitan at lupa, ay sansinutupan, ay di sukat sa iyong kadakilaan. Ano pa kaya itong gabataan? Umanaw ka pa sa pahalaan sa'yo, kalwalhatian. Puspusin mo ng biyaya ang dumudulog sa'yo, dampanan. Umanaw